infiltrate ng mga sindikato ng ibang bansa sa mga ahensya ng gobyerno at sa ibang mga halal na opisyales. Naglabas si Senator Risa Hontiveros ng mga dokumento na nagpapakita ng posibleng identity o pagkakilanlan ng sinasabing ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na naninirahan pala umano malapit lang sa bahay ng senador na si Win Gatchalian. Base sa mga dokumento, hindi kasambahay ang ina ni Mayor Alice Guo kundi isang nagngangalang Lin Wenyi Incorporator sa maraming negosyo ng alkalde. Ayon kay Hontiveros, si Lin Wenyin ay kasama sa incorporator ni Mayor Alice Guo sa 7 nitong negosyo katulad na lamang ng QJJ Farms, QJJ Embroidery, QJJ Meat Shop at marami pang iba. Napag-alaman din ng senadora na bukod pala umano sa chopper ay natuklasan din nila na may 16 pang mga mamahaling sasakyan na nakarehistro sa ilalim mismo ng pangalan ni Mayor Alice Guo. Ngunit paliwanag dito ng alkalde ay naibenta na pala umano ang ilan sa mga sasakyang ito. Hinamon naman ni Senator Win Gatchalian si Mayor Alice Guo at ang hinihinalang ina ng alkalde na si Lin Wenyi na sumailalim sa isang DNA test. Ayon kay Gatchalian, ang resulta ng DNA test lang umano ang makakasagot sa maraming katanungan kaugnay sa pagkatao ni Mayor Alice Guo dahil dudaan niya ang senador sa nakalagay sa birth certificate ng alkalde na si Amelia Lial ang kanyang ina dahil wala umanong Amelia Lial na ipinanganak sa ating bansa. Ito'y base umano sa mga dokumentong nakalap ng senador. Kung mapapatunayang si Lin Wenyi nga ang tunay na ina ng alkalde, ay hindi na umano nito maitatanggi pa na siya nga ay isang purong Chinese. Hindi rin umano maaalis ang posibilidad na isang banta sa seguridad ng ating bansa ang alkalde kung siya nga ay isang Chinese. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Narito, panoorin pa natin ang buong video. Well, ako ang analysis ko dyan, tsaka yung interview niya kay Karen, kumukuha siya ng awa sa tao. Kumukuha siya ng simpatsya sa tao. Christian, you can come up with all the stories you want. Ang importante yung ebidensya at yung papel. Or the lack of evidence for that matter. Or the lack of supporting documents related to her birth certificate. So, yung story galing sa kanya, pero yung dokumento, yan ang official eh. At lumalabas na yung kanyang birth certificate, peke, yung mga information na nakasulat doon. Yung tatay, dahil siya nag-apply nung late birth certificate, dapat ipatawag. Siya yung nag-apply eh, at dapat malaman natin kung bakit siya nagsinungaling. Nasabi ko sinungaling dahil if you look at the birth certificate, Christian, nakasulat doon name. So dapat isulat mo yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya, Guo Jiangjong. Nakasulat doon, nationality. Ang nationality niya, Chinese. Nationality niya, Chinese. Sinulat niya, Filipino. Nakasulat doon, date of marriage. Sinulat niya doon, date of marriage. Pero wala naman marriage certificate. Ginawa niya ito 4 na beses. No? Kay Alice, kay Sheila, kay Seaman, kay Wesley. Hindi ito clerical error na nagkamali ka ng pangalan eh. Sinadya mo talaga magbigay ng maling impormasyon 4 na beses. Para yung intention mo na itong si Alice ay magkaroon ng Filipino citizenship. At nakita ko rin to sa time ni President Aquino. Pero nag-evolve na ito hanggang the time ni President Duterte at ngayon naging Pogo. So, like technology, nag-evolve talaga siya. No? At, naging malala siya at nakita ko yung lakas ng loob niya towards the end of President Duterte papunta sa administration ni President Marcos. Parang pinasukan na talaga ito ng mga sindikato eh. Pero in terms of yung technology at yung concept, matagal na ito nandito. Ilan administration rin ang nagdaan na nandito na sila. Ako, meron akong theory na ang nanay niya Chinese at meron akong information kung sino yung totoong nanay niya. Dahil, kung matatanda mo, the first hearing, sabi niya tumira siya sa Valenzuela. So, na-curious ako, nagtanong-tanong ako in that area. In fact, malapit lang sa bahay namin yung kanyang allegedly tinirahan. So, nagtanong-tanong ako doon. At merong pinakilala siya at yung pamilya niya na nanay niya. Ang pangalan nitong nanay niya,
biological mother niya ay si Wen Yi Lin. No? So, yun ang pinakilala niya doon sa mga taga-Valenzuela. So, Sorry, sir. How do you spell the name? Wen Li? Wen Yi Lin. Wen Yi. Wen Yi. W-E-N-Y-I. Tapos Lin. L-I-N. Only 3 words. 3 words, oo. Ang Chinese name, normally 3 words. So, yun ang pinakilala niya. At may nagsabi sa akin na talagang from, hindi marunong mag-Tagalog, from mainland China. Ito, may fans ka ulit, Yun, Senator. yun ang nakuha kong information dito sa pagtatanong ko sa Valenzuela. So kung if that is true, tatay niya Chinese, nanay niya Chinese, then obviously Chinese siya. Tsaka based sa PSA guidelines, very strict ang PSA. Nakasulat doon, dapat may supporting documents yung pag-apply mo ng late registration. Yung pag-apply ng tatay niya ng late registration, walang supporting documents except for one, yung certification ng NSO at that time, yung National Statistics Office pa before. So, walang supporting documents. For example, isa sa pinakamahalaga doon, yung affidavit of 2 disinterested persons. Wala yun. No? Mga affidavit from yung hilot, yung manghihilot, o yung midwife, wala rin doon. Completely walang supporting documents. Ang konsepto nga ng late registration is dapat may supporting documents ka para masuportahan mo yung claim mo na pinanganak siya sa ganitong araw, ito yung nagpanganak sa kanya, ito yung mga magulang niya. Pero wala yung mga supporting documents. By that alone, defective na kaagad at invalid na yung kanyang birth certificate. Actually, nag-issue na ng certification yung Tarlac PSA na wala talagang supporting documents. Unfortunately, yung taong gumawa nito, patay na. No? Kaya hindi siya mapapatawag at makukuha yung kanyang side dahil wala na siya. Pero based on kung ano yung nakita ng PSA ngayon sa Tarlac at National, wala talagang supporting document. So how do you, sasabihin mo, pinanganak siya sa ganitong araw, wala ka namang bibigay ng supporting documents. Sasabihin mo, ito yung manghihilot, pero wala kang affidavit from manghihilot. Lahat purely nag-rely lang kung ano yung dineclare ng kanyang tatay. According to PSA, meron na silang in-investigate na 300 cases, the same cases like this, na spurious birth certificates. Of the 300, mga 60 plus mga foreigners. No? So, in other words, may mga foreigners talaga na, o sindikato man lang siguro sa loob ng PSA na alam kung ano yung butas at ina-attract nila, hinikayat nila itong mga foreigners na mag-apply through the late registration process. Ewan ko nga, kung totoo si Teacher Rubilin wala tayong apelido so we cannot check the PSA. Wala rin birthday kaya hindi natin malaman. Meron. And you have to register with your local DepEd. Ang konsepto kasi ng homeschool, allow ng homeschool, pero sasabihin mo sa DepEd, your local division, na nag-homeschool ako, pag natapos ako, pwede ako mag-equivalency test at bibigyan mo ako ng diploma para pwede ako ako, ang basa ko dito, natututo rin ito Marunong din sila At sa tagal nila dito, nagkakaroon din sila ng connection. Sa tagal rin nila dito, alam na nila yung judicial system natin. Nasasabi ko judicial dahil isa rin common denominator na nakita namin dito, yung mga nahuhuli, may mga abogado At itong mga abogado nila talagang alam kung paano silang palabasin at i-hold in deportation. Isa sa mga, pag nahuhuli sila, isa sa mga pinipigilan nila, ma-deport sila. Dahil pag na-deport sila sa China, death penalty ang pwede nilang abutan dahil very strict ang China pagdating sa illegal gambling. Pero dahil nalalabanan ng kanilang mga abogado, naiiwan sila dito. At pag naiiwan sila, nakabail sila, balik ulit sila sa dating nilang ginagawa. Nag-detect rin ng PAOK. Ito nakita rin namin na marami dito sa mga mastermind, umiikot lang. Kasi hindi lahat nakakasuhan, hindi lahat nade-deport. Yung iba lumalaban sa korte natin. For example, itong Zun Yuan, may nakita silang personalidad dito na nandoon rin siya nung nag-raid sa Pasay. No? At nung na-raid yung Pasay, meron yung mga personalidad doon na nakita na nung nag-raid sila sa Clark. So marami dito sa mga mastermind, umiikot-ikot lang sa iba't ibang pogo dahil una-una, alam nila itong negosyong ito. Pangalawa, meron na silang, kumbaga, may expertise na sila sa pogo at nakakataka sila dahil alam nila kung paano yung pasikot-sikot ng ating ikot-ikot lang itong pogo sa yung itong mga krimen sa pogo sa ating bansa. Meron sa mga online games, merong video streaming, merong purely online, at yung parokyano niya, yung mga customer niya, galing ng China. Kaya marami sa mga nahuhuli o marami sa nabibiktima na agents, mga Chinese kasi marunong mag-Chinese. At ang kanyang sistema is mag-ooperate ng online gaming dito, may video streaming yung iba, at kukuha sila ng mga
taya galing ng China. Yun yung front. Pero ngayon, mas marami na rin yung illegal, yung nasa likod, yung mga scamming na nangyayari. Ang tingin ko nga, mas malaki yung, ako feeling ko lang, wala akong data, mahirap kunin, pero feeling ko mas malaki yung kita nitong mga ito sa scamming eh. Kasi, bakit ka papasok ng scamming? At ang laki ng yung scamming operation nila eh, ang daming tao eh. So tingin ko, malaki yung kita nila dito sa mga scamming na ito. Like na sinabi ko kanina, typically, nagre-react ang gobyerno kung merong complaints, kung merong criminal activity, at sa ngayon wala pa akong nagre-report ng any criminal activity tungkol dyan sa Island Cove activities or Island Cove na Pogo Hub. Lumabas yan sa mga discussion namin, pero hanggat may lumabas at mag-accuse na merong human trafficking o ano, hindi siya maimbestigahan o walang pwedeng warrant of arrest or search warrant na pwedeng ilabas para maimbestigahan yan. Tingin ko ganyan talaga kasi nung pumunta kami sa Banban, yung villa na pinasukan namin, ang laking villa. Talagang napatayo sila 14 villas. Yung pinuntahan namin doon, yung ang nakatira doon, yung pag pinaka-head, makikita mo yung meron ng children's room, dalawa yung asawa niya, may mga kamag-anak siya rin na nakatira doon, at fully furnished yung bahay. Kaya yung isip ko, parang balak na yun ito, tumira dito sa atin eh. Kumbaga, gusto niya na permanenteng manirahan dito sa atin. So, ang iniisip ko, siguro kabisado niya na rin kung paano yung takbo sa atin at kabisado niya na rin paano yung paikot-ikot. Actually, isa na lang tayo sa buong mundo dito sa Southeast Asia, sa ASEAN, binanda yung Pogo. With the exception of Myanmar, alam naman natin Myanmar medyo magulo ngayon. Ano? So, but yung talagang as a policy na pinapayagan, tayo na lang ang natitira sa buong mundo. At paborito tayo kasi unang-una, tingin ko, sa akin pag-aanalisa, madaling, alam nila yung sistema natin, yung judicial system, yung enforcement system. At pangalawa, may pera sila para manuhol at maglagay. Kung mahuhuli sila, alam nila na makakalusot sila maglagay. At ginagawa nila manuhol, para may protection sila kung mahuli sila. At alam nila yung sistema natin eh. At alam nila na dahil sa laki ng perang umiikot, mabuti na mag-invest sa mga magbibigay ng protection sa kanila para kung nahuli sila, makakatakas sila. Yan ang pag-aanalisa ko dahil doon sa information na nakuha namin sa mga enforcement agencies at may mga picture na pinakita, may mga evidence na itong mga operator ng Pogo, may mga connection na rin sa taas. At when I say taas enforcement agencies, hindi ko muna sasabihin ngayon because may executive session kami. But may mga information kami na marunong din sila mag-PR, no? Dinalabas nila. Actually, kasi yung mga na-read na napuntahan namin, merong common denominator rin eh. May KTV. Merong KTV. At tinanong ko nga yung PAOK bakit may KTV. At nakita rin nila na maraming dinadala doon ng mga enforcers, mga may connection. Nag-PR rin sila para alam nila may protection sila. Nag-umpisa, actually nabanggit ko nung huling interview natin, na nakita ko kasi itong evolution ng Pogo eh. Nag-umpisa ito sa mga video streaming, tapos naging yung tinatawag nilang video streaming at yung merong actual dealer at merong nag-stream tapos doon tumataya. Tapos naging online, naging marami ng forms at ngayon naging Pogo na. No? So, nakita ko ito even the time of President, I think, towards the later part ni President GMA. Christian, unfair naman na sinabi niya na nagiging sideshow, naging zarzuela. Sinabi niya rin na kulang sa research. In fact, unfair yun dahil katakot-takot na research ang ginagawa namin. Kahit na limitado yung information na ibinibigay, pero yung pag-a-analyze, yung pag-correlate, minsan pumupunta pa kami sa mga lugar nila talaga, kumukuha ng pictures at nakikipag-interview sa mga taga doon. Maraming tao gumagalaw. Tao ko, tao ni Senator Ontiveros, ang tao ng committee, para lang mabuuin yung larawan, yung picture nitong modus na ito. Kaya nasaktan ako at masasabi ko na unfair yung kanyang statement. Dahil inumpisahan namin to sa Pogo, pero nung nakita namin na marami palang sanga ito, no? Especially money laundering, in-expand ng committee yung investigation to include the other personalities. Dahil kung titignan mo lang yung Pogo at hindi mo titignan yung personalidad, hindi mo makukuha kung paano nangyari ito eh. For example, paano nakapasok to sa Banban? Ang laking investment to.
Christian, 6.1 billion pesos. Bakit pinili ng MAN itong sindikato na ito, Banban? Bakit hindi niya pinili Makati o hindi niya pinili Quezon City na mas maraming tao doon o mas maraming negosyo doon? O bakit hindi niya pinili Tarlac City, no, na mas highly urbanized? So may dahilan kung bakit pinili yung Banban eh. Hindi ordinary business decision yan. So we need to expand yung aming investigation to look at the personalities. At it just so happened na sa pagbukas ng pag-expand namin ng investigation, nakita rin itong issue ni Mayor Alice Go pagdating sa kanyang birth certificate. Yung nag-file ako ng committee report to ban Pogo dahil yung analysis nga namin the social cost outweighs the benefit. Ibig sabihin, mas maraming problema itong Pogo kumpara sa yung buwis na allegedly binabayad nila. That's number one. Number two, itong issue sa Bamban, nag-file tayo ng resolution para maimbestigahan ito. So that's why nandun ako sa hearing because resolution natin yung kasama sa topic o kasama sa agenda sa pag-iimbestiga nitong issue sa Pogo. Well, resolution natin at of course motto proprio ng chairperson, si Senator Risa is also against Pogo. In fact, siya yung mga unang pumirma dun sa committee report na i-final natin. Alam mo, kung normal na negosyante ka, kung nasa real estate ka, kasi na-remember, sabi ni Mayor Go, may condominium, gagawa sila ng mixed-use development, condominium, may shopping mall doon. Kung ikaw ba, ang Banban is a second-class municipality. Pag pumunta ka doon, talagang probinsya siya, no? Probinsya, agriculture-based, malayo siya sa Tarlac dahil ang Tarlac is a city. Kaya magtataka ka, bakit gagawa ka ng ganung kalaking mall? Gagawa ka ng mga condominiums, sino bibili naman ng mga condominiums doon? Hindi naman yung magsasaka bibili ng condominiums. Hindi naman yung mga magsasaka pupunta sa shopping mall. Kaya nagtataka kami, bakit doon? Bakit doon napili? Yun yung isang question na dapat tinanong ni Mayor Alice Go nung tinatayo ito o nung naging mayor siya, na bakit dito sa Banban? At Christian, itong investment na hindi maliit, 6.1 billion pesos yung cost ng 37 buildings. Even for Valenzuela standards, napakalaki ito. Matutuwa kami kung pumunta yan sa Valenzuela, yung investment na yan. Hindi Pogo, yung investment na yan. So, may mga questions na dapat tinatanong ng isang alkalde. Dahil hindi normal na yung ganung kalaking pera na galing sa mga dayuhan, mga Chinese, na mag-i-invest sa isang second-class municipality. Hindi out of common sense yung mga ganyan na aktibidad. Yun ang kaya namin in-expand, no? Christian, yung aming investigation. Kaya nga nung sinabi ni Mr. Resita ang sino, masakit sa amin dahil parang lumalabas, nami-personal kami. In-expand namin kasi yun yung tanong, bakit nga sa Banban? Ano ba meron sa Banban na wala sa Tarlac City, wala sa ibang mga San Fernando City ng Pampanga? Bakit hindi doon? No? Yun yung mga tanong na dapat tinatanong. At kaya in-expand namin at tinignan namin mga personalidad doon. At nung pagtitingin namin sa personalidad, lumabas itong issue ng kanyang birth certificate. Tinitignan namin yung Pogo as a policy. Kaya nga kanina, in one of my interviews, nasabi ko nga na nananawagan ako sa ating Pangulo na i-ban na ang Pogo at wag nang tanggapin yung mga nagbabalak pa mag-set up ng Pogo dito. Dahil talagang under his administration alone, 6 na malalaking raids ang nangyari. Hindi malilit, Christian, mga libo yung mga nare-rescue at yung mga human traffic doon, libo rin. Kaya nakakasira ng imahe natin. In fact, pag pupunta ka ng YouTube, ang daming documentaries about Philippine Pogo. At nasisira tayo dito dahil sa ganitong hindi